So, hello everyone. Welcome to the Deep Dig, where we dig deeper to stories and society. I'm Gwyneth Aristo, and with me, as always, is Russell Aguila. I'm very excited sa magiging topic natin for this episode because medyo may bias ako, pero I'm very interested sa topic na to. Kung hindi naman halata, no? Sobrang excited akong pag-usapan to. But para tulungan tayong mapag-usapan tong topic na to. Kasi, I don't know, Russell, if you agree, pero parang ang deep ng topic na to eh, no? Oo. So, baka may makakausap tayo for today. He is a Indigenous people's rights advocate and a cultural worker. And also my dear friend, Jason Brazola. Hello, welcome. Thank you Hello. so much Welcome for po. taking the time. Kamusta ka naman? Actually kakagaling ko lang sa sakit kaya pagpasensya niyo na po ang aking boses. Wala pong problema eh. Okay lang. At marami Okay pong lang. salamat pala sa ano niya, sa pagtanggap niya sa aming imbitasyon. At maraming Mm. salamat din sa pag-invite, makapag-share ng knowledge tungkol sa Yes. topic natin ngayong Mm. gabi. Buti nasabi mo yun na parang makapag-share nga ng knowledge kasi yun yung isa sa mga gusto namin gawin with our show. Kaya din napili namin tong topic na to. Kasi for today, pag-uusapan natin ang indigenous music. I think yung topic ng indigenous music, hindi siya palaging na pag-uusapan. So, naisip na rin namin na siguro ito na yung time na tayo yung mag-set ng platform na para pag-usapan natin to. Pero curious lang din ako since obviously may mga knowledge ka pagdating sa topic na to. No? So, para sa'yo, Jason, yung word kasi na indigenous music, I feel like it could mean a lot of things for many people. Baka may mga tao na may naiisip pag sinabing indigenous music, baka may mga taong wala talagang alam kung what it entails. So para sa'yo, how would you define indigenous music? Indigenous music based din sa mga napag-aralan, ganyan, at based na din sa mga nababasa. Indigenous music is music of the indigenous peoples. So yun yung kailangan nating i-define. Sino nga ba ang mga indigenous peoples? Here in the Philippines, indigenous peoples are a group of people na na-preserve nila yung kanilang economic, political, and cultural systems and social systems kahit na dumaan sa napakaraming taon ng colonization, Spanish, American, and Japanese at na-preserve, hindi lang simpleng na-preserve but nadepensahan nila ito despite yung mga cultural and colonial influences ng mga colonizers natin. So kapag sinabing indigenous music, ito yung mga pre-colonial na hanggang ngayon ay nag-exist sa atin. Yeah, so kasi parang ang nasa utak ko pag indigenous music, very diverse siya eh. Kasi yung Pilipinas in its own, very diverse. Iba-iba tayo ng mga probinsya, iba-iba tayo ng mga language, iba tayo ng mga sinasalita. So, kung i-describe ba natin yung indigenous music, ganun din ba siya? Diverse din ba siya? Yes, diverse din siya kasi ano siya, parang siya yung not necessarily original pero kumbaga matagal na panahon na nalinang dito sa ating bayan. Kaya for the past so many decades, so many centuries ay nag-create siya ng napakaraming mga forms, napakaraming mga branches. Kaya diverse din talaga ang indigenous music sa ating bansa. Di ba sobrang dami niyang sobrang diverse niya. Pero meron ba tayong mga instrument na alam mo yun, yung very interesting siya or na pwede nating i-introduce dun sa mga viewers natin. As a musician, gumagamit ka rin po ba ng ng mga instruments na mula sa mga indigenous people? Yes, halimbawa dito sa Cordillera kasi ako bilang isang bahagi din ng indigenous peoples dito sa Cordillera, edi lumaki tayo na gumagamit ng iba't ibang mga instrumento na traditional indigenous para sa iba't ibang okasyon. So for example, dito sa Cordillera, pinaka popular na known na indigenous instrument dito sa rehiyon ay yung tinatawag na gangsa or flat gongs. Makikita nyo to sa iba't ibang mga okasyon dito sa Cordillera. Dahil nga sinabi natin siyang diverse, meron din siyang iba't ibang mga forma sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga baryo dito sa Cordillera. So for example, sa ibang mga probinsya, sa ibang mga grupo, 6 na gongs ang meron, sa iba naman 3, depende kung saang lugar. Played with a stick or played with hands. Kung sa bandang south naman, sa Mindanao for example, may dalawang klase ng nilampsam natin na indigenous peoples group dyan, yung mga Moro indigenous peoples at saka yung mga non-Moro indigenous peoples o yung tinatawag natin mga lumad. Yung mga Moro, sila yung mga Islamized na mga indigenous peoples pero at the same time na preserve nila yung kanilang mga traditions na pre-Islamic. So yan yung mga
nakapag-preserve ng kanilang kulintang, etc. Kung familiar kayo sa kulintang, sa mga lumad, iba't iba ding klase ng mga forma ng mga gongs, ganyan, na medyo similar din sa Mhm. kulintang. So yun yung ilan lang sa mga examples, no. Yung iba pa mga smaller indigenous peoples, halimbawa yung mga indigenous peoples ng Palawan, yung mga Dumagat, yung mga Aita, Mangyan, meron din silang iba't ibang klase ng mga instrumento, mga drums, yun yung ilan sa mga examples. Mga bamboo instruments din, na gumagamit din ng mga indigenous materials, ganyan. Mhm. Bamboo, iba't ibang klase ng mga kahoy, yun, mga balat ng mga hayop, doon gawa yung mga indigenous instruments dito. At yun, dahil nga mayaman din ang ating bansa sa minerals, copper, gold, ganyan. Kaya nakapag-develop din tayo ng bronze, no, na instruments, yung mga gongs natin. Yun yung ilan lang sa mga examples ng indigenous musical instruments. Ang galing no? Kasi napansin ko doon sa mga sinate mo na example, yun yung mga lugar na hindi sila nasakop masyado nung panahon ng Kastila. So, ayun, katulad yun sa Oo nga. Mindanao. Oo. Parang sila yung Yan. na-preserve, pero kami mga nasa Kapatagan. Parang pag tinanong mo kami, anong ano nyo? Anong musical instrument nyo? Gitara. Eh, ang gitara Oo, parang galing sa rondolya, ibang mga bansa. Spanish time na eh. Mga Kasi ang nasa Spanish utak ko yan. din, pag sa Bicol, yun na yung mga instrumento, mga nung Spanish era na. Parang wala akong maalala, at least sa amin, na parang na-preserve na originally Bicolano na pre-colonial instrument. So, oo nga, may point ka doon, Russell, no, na parang itong Mm. mga lugar talaga yung mga hindi, na-preserve nila ng maayos yung kultura nila. Ayun. Meron ba siyang literature na mag-explain kung bakit ganun yung nangyari? Kung ang mga mga mananakop ba natin noon aggressive ba sila pagdating sa sa pag-alis or pagbura nitong mga kultura na to ng mga katutubo noon. Kaya kaming mga nasa Kapatagan, yan, hindi namin alam kung ano na nangyayari. Kung ano yung indigenous namin music or kung ano yung mga instrumento na galing sa natin, sa lugar namin. Oo, madami naman tayong mga ano diyan, mga readings, no, kung papaano talaga binura ng mga colonizers yung katutubong kultura dito sa Pilipinas. Mga readings ng for example, anthropologist na si William Henry Scott, ganyan. Kung sa tawag dito local music, literature on local and indigenous music, traditional music, I would suggest readings by Jose Maceda and Ramon Santos, mga musicologist yung mga yan, ganyan, na nakapag ng comprehensive survey ng traditional and indigenous music dito sa Pilipinas. Yan. So, meron akong babasahin. But I also wanna know, curious lang din ako para sa'yo. Kasi pag sinabi natin indigenous music, ang iisipin ng iba is very exotic ito? Or ano ba yung tamang word? Parang kakaiba. Parang minsan nga may narinig ako na parang ang weird niya compared sa, let's say, yung current music or na pinapakinggan na popular or sabihin na natin mainstream, the mainstream sound. So, meron bang role ang indigenous music pagdating sa mainstream media? Kasi parang feeling ko, at least ako personally, hindi ko siya masyadong nakaka-interact pagdating sa mainstream eh. Maybe recently lang dahil sa Alamat. If hindi aware yung mga viewers natin, I got to know Jason kasi pareho kaming fans ng isang P-pop group na nangangalang Alamat. Kasi yun yung concept nila as a pop group, 'di ba? Na nagre-reference sila or nag-integrate sila ng indigenous or Philippine cultural references. Pero I think in the mainstream media as a whole, hindi ganun kalaki yung role ng indigenous music. So, what can you say about that? For the longest time, ang indigenous music sa mainstream media ay yung tinatawag nating romanticized or exoticized. Ibig sabihin, parang kumukuha sila ng mga materials, yung mainstream media, no? Kumukuha sila ng mga materials from the traditional culture of our indigenous peoples, but is not represented very well or being misrepresented, no? Gusto lang nila dahil nga maganda yung tunog, kakaiba yung tunog, gusto lang nilang kunin yung material for whatever reason, dahil nagpapaganda ng mainstream na material or nagpapaano ganyan. Yun yung problema, no, sa mainstream media. Na yun yung sinusubukan nating i-correct sa ngayon, kasi
dagdag injustice yan sa ating mga katutubo, no? So yun naman yung kinahahangaan natin sa halimbawa sa alamat na lang ganyan na talagang Mhm. well researched, well documented at well represented. Mhm. Um, Sige, Russell, may tanong ka. Ano ko lang yung ano ko, parang insights ko dun sa question. Like, parang nangyayari kasi, sariling atin siya, pero naging dahil nga sa nangyayari ngayon, tingin natin kakaiba. Pero galing sa atin yan mismo, galing sa bansa natin yan. Pero ang nangyayari ngayon, naging mumukha siyang foreign sa atin. Ang ngayon, Yeah. yung foreign talaga, yun yung laksanayan natin. Tapos yung sariling atin, hindi natin alam, hindi natin kilala yung sariling music natin. Kahit ako 'di ba? Kahit ako, Oo. wala rin ako masyadong alam sa indigenous music. Nakakalungkot lang. Buti nga nasabi mo yun kasi ayun nga na parang atin siya, pero dahil sa hindi siya nagagamit na in a way na nakaka-penetrate kumbaga sa mainstream, nagiging alien yung ano natin, yung parang tingin natin doon na this is exotic. Kahit Pilipino naman tayo, di ba? And it came from our own country. So gusto ko lang din malaman, Jason, na parang you mentioned na niro-romanticize to pag ginagamit sa mainstream. Ano ba yung tamang paraan, let's say, para sabihin natin na pwedeng gamitin or pwedeng ipakita yung indigenous music sa mainstream media in a way na respectful at tama yung portrayal. Paano ba yung paraan para doon? Well, for me, unang-una dapat aralin ng mga music producers natin how indigenous music is being produced. Ganyan. Ano yung mga traditional patterns, for example, para saan ginagamit itong mga instrumentong to? Ano yung mga instrumento na traditionally magkakasama? Ano yung mga instrumento na traditionally hindi magkakasama? Yun naman yung isang ginagawa ng mga musicologists and musicians sa ngayon na talagang seryosong inaaral yung mga instrumentong ito, yung mga halimbawa yung mga traditional na awitin, traditional na mga musical patterns para mailabas nila sa mainstream para mas lalong maintindihan ng broader public, ng mainstream public yung indigenous music, no, bilang isang bilang isang bahagi ng ating kultura. Mhm. So for example sa Alamat, no, sa Dongdong ay na lang bilang isang kanta. Isa siyang perfect example ng well represented na indigenous music sa mainstream. Kasi inaral parang kuhang-kuha doon yung traditional na mga aspects ng awitin, which is based yung Dongdong ay kasi para sa kalaman ng nakadadami, yung Dongdong ay na awitin ng Alamat is based from a Cordilleran folk song na tinatawag na Salidumay, no? Folk song siya, no? Na syempre traditional. Ngayon, yung mga traditional na mga aspects, forms ng Salidumay ay well represented dun sa awiting Dongdong Ay. Kaya hindi ko siya masasabing misrepresented eh. Palagi kong sinasabi na isa siyang perfect example ng traditional music, indigenous music na maganda at perfect yung represent sa mainstream. Kitang-kita na kung sino man yung I believe Sir Sean Cedro, tama ba? Siya ata yung nag-compose ng awiting Dongdong ay inaral niya talaga yung yung traditional structure ng awiting Salidumay bago niya kinompose yung Dongdong ay bilang isang mainstream na kanta. So, gusto ko lang din malaman, no? Kasi we keep mentioning Alamat. And I think may isa pang ginagawang version ng ganito yung Alamat na very popular yung tunog, pero within that song, gumamit sila ng indigenous instruments or kaya may, yun, may reference pagdating sa indigenous peoples or culture or music. So, do you think it is possible na parang mag-merge ang sabihin natin popular music and then indigenous music? Kasi I've always been interested pagdating dito, no? Kunwari, sabihin natin sa K-pop, yan, pinaka-popular kasi dito sa Pinas yan eh. Hindi nakakaiba sa kanila na gagawa sila ng kanta tapos kunwari may isang K-pop group tapos yung background nung kanta, makakarinig ka ng string instrument na parang kakaiba to Yun pala, very traditional instrument sa kanila. Tapos pati music video, very traditional yung nire-reference, naka-handbook sila or whatever. So,
Do you think that kind of merging ng dalawang parang sabihin natin genre siguro, is it really possible? Sa tingin ko, very possible siya. Kasi dito sa Cordillera, nagagawa na yan. Ganyan. Mm. Kailangan na lang siyang gawin sa iba pang regions. So for example, marinig mo sa radio, tunog ng mga gongs, but at the same time, tunog ng mga ano, no, tunog, mga local na mga grupo yung gumagawa nito, tunog ng mga gongs, pero hinahalo nila with electric guitar, drums, ganyan, or kahit nga acoustic guitar. Hmm. Pero within the region lang siya, hindi pa siya napopularize outside the region. So Hmm. sa tingin ko, kaya namang gawin. Kaya siyang gawin. Parang ano lang, no, kailangan lang pag-aralan, no, para maging respectful at ma-represent ng maayos yung music, no? Ang ano rin no, ang galing din ng napapansin ko nga rin ngayon na parang yung mga traditional or indigenous music natin, na ano na siya, nahalo na siya sa mainstream natin which is siguro maganda siya kasi nagiging aware yung mga tao. Pero pagdating naman kaya sa government, ano kaya sa palagay mo may ginagawa ba ang gobyerno para i-promote or i-preserve tong ating mga indigenous music? In all fairness naman, sa National Commission on Culture and the Arts, yung NCCA, ginagawa naman niya yung kanyang makakaya, no? Mhm. Para panatilihing buhay yung katutubong musika sa ating bansa. Pero kung titingnan mo sa broader scheme of things, yung mga government agencies natin ay nagiging sagka dun sa development ng mga indigenous communities. So for example, yung National Commission on Indigenous Peoples, instead na i-protect niya yung ancestral lands ng ating mga katutubo, ay lalo pa niya itong binibenta sa mga malalaking corporations ng mining and logging, ganyan, na Mhm. sisira dun sa ancestral na lupain ng ating mga katutubo. Naniniwala kasi tayo na without the lands of indigenous peoples, mawawala din ang kultura, no? Ganyan. At ito yung dahilan kung bakit for the longest time ay patuloy na nagde-degrade ang katutubong kultura dahil patuloy namang nawawasak yung mga ancestral lands ng ating mga katutubo. So yun pa yung nakikita kong problema, no? Na yung Mm. gobyerno natin binibenta yung ancestral lands ng mga indigenous peoples ng Pilipinas sa mga malaking corporations to exploit the resources. Pero sa tingin mo, kasi siyempre, maliban dyan sa kung bibigyan kayo ng pagkakataon, sa tingin nyo, may mga magagawa, may mga gusto ba kayong hakbang na gawin para i-preserve yung indigenous music natin? Kunwari kayo yung mga nasa gobyerno. Well, ang unang-una diyan, tingin ko dapat talagang pangalagaan yung karapatan ng mga katutubo natin sa kanilang lupaing ninuno. Huwag talagang hayaan na mawala sa kanila yung lupa. Dahil once na mawala yung lupa, mawawala yung lahat, mawawala yung kanilang traditional political systems, traditional food systems, yung papaano sila nagtatanim, papaano dumilikha ng pagkain, mawawala yung kultura basically. Kaya yun yung dapat talagang ipatupad ng ating kasalukuyang gobyerno, no? Follow up ko rin pala. Gusto kong malaman yung opinion mo sa Maharlika Investment Fund. Kasi ang Maharlika Investment Fund ay namuhunan sila ng milyon-milyong piso sa pagmimina. Sa palagay mo, dito ba natin nakikita na yung side ng government is wala sila masyadong malasakit pagdating sa mga IP? Kasi inuuna nila yung mining eh. Mm. Yes, oo. Yun yung perfect example nun, ganyan. Nag-invest kung di ako nagkakamali, 73 million or Mm. $70 million dollars ito na investment ng Maharlika Investment Fund sa Makilala Mining sa isang particular mining project sa may Pasil, Kalinga, Municipality of Pasil in Kalinga, na mag-exploit dun sa resources doon. Ngayon, may mga communities, may mga tribes na hindi pumapayag, may mga tribes na napapayag nila. Ganyan. At dahil doon, may may mga tribal conflicts na kapag instead na makapag ng peaceful united communities among the tribes, nakapag-create pa ng conflict
yung makilala mining at gustong-gusto nga ng mga mining companies yan, tribal conflict kasi hindi nagkakaisa yung mga mamamayan at mas madaling pasukin ng mga development aggression projects tulad ng mining. Kaya, Tribal conflict between villages doon. Kasalukuyan meron. natanong ko siya kasi, di ba, Guy? Kapag ganyan kasing mining, syempre, pag nagtayo ka ng mining site dyan, alis yung mga tao. So pag Mm-mm. umalis yung tao dun sa isang komunidad, mawawala yung kultura nila. So parang Mm-mm. related din siya sa sa pagkawala ng indigenous music. Kasi nga yung mga tao noon Mm-mm. pinapaalis lagi. 'Di ba? So Oo. nabubura yung kultura nila. And iko-connect ko na lang din yung next question ko. Na yung sa preserving nga ng culture, sa preserving ng indigenous music, natanong natin yung sa side ng government, di ba? Pero Jason, do you know na if meron bang may mga, let's say, NGO or may mga sari-sariling groups ba, communities na may mga sari-sariling paraan para mapreserba yung iba't ibang indigenous music sa bansa? Well, as for me, for example, no, bahagi ako ng dalawang grupo. Yung isa, yung isang NGO kung saan ako nagtatrabaho, yung Partners for Indigenous Knowledge Philippines, isang Baguio-based na NGO na network siya ng mga indigenous people's rights activists, mga researchers, academicians, cultural workers, na yun talaga yung kanyang gustong marating, no, maabot na hindi lang simpleng ma-document, ma-preserve yung katutubong kaalaman or indigenous knowledge pero ma-proliferate pa siya, mapakalat sa mas madaming tao. Yun namang isa kong grupo, yung Dapayan Tikultura iti Cordillera or DKK, sa translation niya ay People's Center for Cordillera Culture, ganyan. Ang ginagawa namin is nag-record ng mga kanta, nagpapalabas sa mga communities, na ang gamit-gamit ay mga traditional na mga awitin, traditional forms of performing arts, yan, traditional dances. Ayun, so for example, sa Spotify, ganyan, meron na kayong mga mapapakinggan noon na mga recordings ng Salidumay, ganyan, na mga na-record noong panahon ng 1980s, 1990s. Tapos, curious lang din pala ako kasi I think, aside sa, well, yun nga, may opinion na ang indigenous music is weird ba or yung kakaiba, exotic. Pero I think meron ding isang perspective, or at least ako personally nakikita ko na indigenous music is used for political purposes. Sabihin natin activism na, for example, may isang time na sabihin natin martial law anniversary tapos nakakita ako ng nagper-perform sila and then during the anniversary of martial law and they're using indigenous instruments as far as I can tell. So, do you think or sa tingin mo anong paraan kaya nagiging correlated yung indigenous music pati yung parang politics pagdating sa Pilipinas? Yes, no. Kasi nga ang primary na laban ng indigenous people sa ngayon ay yung pagtatanggol sa lupang ninuno. At naging very effective na paraan para mo mamulat yung mga tao regarding sa kalagayan ng mga indigenous peoples ay yung paggamit ng performing arts, paggamit ng mga kanta, traditional na mga kanta, traditional na mga dances, no. So for example, dito sa Baguio, no, nung panahon ng martial law, malaki yung threat no ng development aggression projects because of the Selophil project in Abra and Mountain Province, yung mag-exploit dun sa mga forests ng Abra and Mountain Province. Thus we have the Chico Dam project sa may part din ng Bontoc and Kalinga. Ganyan. So, panay yung mga rallies dyan. Ngayon, yung mga kabataang aktivista no, na mga katutubo, indigenous youth activists, ang ginagawa nila to call upon their fellow indigenous youth na mag-action laban sa mga development aggression projects na ito, they would use gongs, no, mag-ano sila, tawag doon, ang tawag namin doon, magpapatong, magko-community dance, no, para, kasi kapag narinig ng isa yung ay may nag-ano doon, may naggugongs doon, something important is happening, naturally magsasama-sama yung mga tao. Tapos may mga kanta din na traditional in form pero yung content niya ay political. Mga kanta tungkol sa Chico Dam struggle, mga kanta tungkol sa papaano lumaban ang Cordillera people nung panahon ng martial law, ganyan. At papaano patuloy na lumalaban hanggang sa
ngayon. May isang kanta sa Spotify, ganyan, Biag Danum ang title, no? Kami din yung nag-record nito, na tungkol sa issue ng pagtatayo ng mga mega dams sa Apayao. So yung mga maapektuhan nito ay mga indigenous peoples ng Apayao, mga Isnag. Panahon pa ito ni Duterte pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy yung project na ito. Ganyan. So ang ginamit namin doon, may gitara, ganyan, syempre may gitara. Pero gumamit din kami ng mga traditional na instruments ng Apayao, traditional patterns na doon mismo sa Apayao nanggaling. Tapos yung scale ng kanta ay dun sa ano yung traditional scale, musical scale nung namin na research namin dun sa Apayao. So mga ganun lang, mga ganun na talagang connected no yung indigenous music sa politics kasi preserving and defending indigenous culture itself is political. Tanong ko lang din, yung opinion mo kasi tingin ko parang yung mga indigenous people na naman na popoliticize na naman sila. Kasi may nabalitaan ako na may pumuntang isang party list nominee sa Panagbanga. Tapos nagsuot siya ng parang ng attire ng isang indigenous group diyan. So sa palagay mo ba dapat ba itong mga ganitong bagay? Ano ba to? Sumasalamin ba to sa kawalan ng natin kaalaman ng mga Pilipino pagdating sa mga indigenous people. Kaya katulad itong nominee na to, na kung ano-ano na lang yung mga ginawa niya habang suot yung attire na yun. Oo, sa tingin ko reflection lang siya ng knowledge natin tungkol sa katutubong kultura. At the same time, reflection din siya kung gaano ka commercialized ang kung yun nga, paano ginagamit for commercial purposes yung traditional culture ganyan. Kasi para sa akin di mo siya masisisi kasi pagdating dito, yung mga turista hahayaan mong magsuot ng traditional attire without even knowing ano yung purpose, saan probinsya ito galing, sino yung gumawa nito, magbabayad ka ng for how much, ganyan. Epekto na lang siya nung grabing commercialization ng traditional culture. So yun naman yung isang other side noon ng tsura ng traditional culture na nape-preserve mo nga siya, pero at the same time, nako-commercialize. Speaking of commercialization, may naalala ako na napanood ko to sa YouTube. It's a very well-made YouTube video na ang gumawa nun is musician siya from Persia. Pero parang ang title is Orientalism na minamash into one yung mga music ng Middle Eastern countries. Kahit lahat sila magkakaiba. Kapag nandun ka sa Middle East and you're in one of the countries, alam mo na pag yung kunwari sa Hollywood tapos nasa desierto yung main character sa isang movie, may maririnig kang flute, Egyptian flute, kahit wala naman sila sa Egypt. Parang ganon. So, parang pinapakita dun sa video na napanood ko na dahil na sobrang lala ng colonization or commercialization, I don't know the right word to describe it, pero yun nga, yung parang hindi na pag-aralan ng maayos yung paggamit ng music, ang nangyayari is nami-mishmash na siya into this weird blob of hindi mo na ma-describe kung anong music ba to. Is it happening here din ba? Yes, oo, nangyayari siya dito sa Pilipinas. Dahil nga exoticized yung tingin ng mainstream media sa traditional na music. So, kukuha lang sila ng kung ano mang marinig nilang music patterns na gongs galing sa Mindanao or galing dito. Halimbawa na lang sa Panagbenga, ganyan. Dinidisplay yung mga traditional dances nang without educating the people para saan ba tong mga dances na to, saan ito nanggagaling, ganyan. So, nangyari siya dito sa Pilipinas. Mhm. And to follow up with that, ano yung masasuggest mo or yung nakikita mong magandang initiative o paraan para mas ma-educate yung mga tao about indigenous music itself, yung history nito, or kung paano ba talaga gamitin yung indigenous music in a way that's respectful sa pinanggalingan nito? Oo, no. Since meron namang nitong past few years, merong parang revitalized interest ang broad public sa indigenous culture, ganyan. Gamitin natin yung turismo
para mas ma-educate pa yung mga tao. So for example, dito sa Baguio or sa iba't ibang mga bahagi pa ng Cordillera na ini-exploit rin naman for tourism, i-reorient mo yung tourism mo from being very commercial, very profit-oriented, gawin mo siyang educational. Kapag halimbawa sa Sagada o sa Kalinga, ganyan, pupunta yung mga tao doon, hindi lang para magpatato, hindi lang para mag-selfie sa mga bundok, pero makipamuhay no, doon sa mga mamamayan doon, sa mga communities doon, learn their culture, learn their way of living, their simple lives, ganyan, sa kanilang mga gawi sa agriculture at sa iba pang aspeto ng buhay, ganyan. At mula doon, pwedeng pasukin na ano ba yung mga musika, mga awitin mula sa bayan na ito. Dito siya ginagamit, dito siya inaano. Yun yung isang paraan. Yung isang paraan, doon sa ating formal education, ganyan, yung mga teachers natin, meron naman na tayong mga modules no, na dati pang ginagamit para turuan yung mga teachers paano magturo ng indigenous music na not necessarily exploited. Sabihin natin na, ayun nga, we're doing, or especially yung group mo, and maybe other communities din, other groups din, na nagtatry talagang i-preserve at i-promote yung mundo ng indigenous music. Pero sa tingin mo, ano yung mensahe na pwede mong iparating sa mga nakikinig na maaaring hindi pa nila nare-realize kung ano ba yung posibleng benefit nito sa kanila, na kahit onting knowledge lang na below the surface level pagdating sa indigenous music o kahit sa indigenous people's culture as a whole? Masasabi ko, ang message ko lang sa broader public ay learn local cultures. Ganyan. Hindi man necessarily indigenous or traditional, pero learn local culture. Mahilig naman ang broader public na mamasyal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kapag pupunta kayo sa isang bahagi ng Pilipinas na foreign sa inyo, subukan nating aralin yung lokal na kultura at intindihin yung kanilang kultura, saan ito nanggagaling at saan ito patungo, para meron din tayong magkaroon din tayo ng broader na pagtingin sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Sige, last ano ko na lang din. Last natanong ko na lang din. If makakapagbigay ka ng, sabihin natin, recommendation sa mga nakikinig dyan na anong magandang entry level or beginner level na mga kanta or siguro mga accessible na pieces of media na pwede nilang i-access, pwede nilang pakinggan para mas maging familiar sila sa indigenous music, kung may marerekomenda ka. Kung sa YouTube yan, marami naman yan eh. Kung sa YouTube, pakinggan nyo or panoorin nyo yung, meron isang performing group sa UP, UP Tugma yung pangalan, na yun talaga yung kanilang pinaperform at inaaral, Philippine Traditional Music. So, hanapin nyo yun, perform ng both Cordillera and Mindanao traditional instruments. Kung sa Spotify naman, hindi meron yung grupo namin, hanapin nyo yung Salidumay. Ayun, papakinggan namin yun. Kasi ako katulad ko na mahilig ako mag-travel. Pero hindi ako masyadong maalam sa sa indigenous music kahit na ma-travel ako. So, Hmm. tingin ko umpisahan ko siyang pakinggan para alam mo yun, para maging maalam pagdating sa kultura ng mga lugar na pinupuntahan ko. Gusto ko lang din i-emphasize na tulad ng sinabi mo, Jason, na ang ganda ng experience kapag pupunta ka sa ibang lugar, aaralin mo kung paano yung kultura nila. Kasi I think oras na para kahit sa sarili natin individually, mas maging informed tayo, mas maging educated tayo sa sarili nating mga parte ng kultura, mga musika ba natin yan, o yung iba-iba pa nating iba-ibang bahagi ng kultura natin. Kasi well, it's a sabi natin stereotype, pero I think may truth in it when people say na yung Pilipinas is mga Pilipino very westernized eh. I'm sure you might agree with this, the both of you, na epekto to ng colonization, no, na ilang taon tayong sinakop ng Spain, ng Amerika. So, hindi natin maiiwasan na yun yung epekto na sobrang westernized tayo. And that's sad. Di ba? Parang doon ko na-realize na, nung lumaki na ako, doon ko na-realize na parang, oh nga, ang malungkot kasi mas alam ko pa yung kultura ng ibang bansa kasi yung sa sarili ko, dito ako nakatira, dito ako lumaki, dito ako pinanganak. So, I hope na nagkakaroon ulit ng interest ang general public pagdating sa indigenous people's culture, sa pre-colonial culture. Sana ma-preserve natin, mas ma-educate yung mga tao, no? Pagdating dito at
mas spread yung awareness and knowledge about it. Yan si Russell, makikinig na yan, mama. Oh, makikinig ako mamaya kasi kailangan ko yan kasi parang ang sarap sa pakiramdam kapag kapag nakakaya mo kantahin or nakakasabay ka sa kanta nila. Sana next time, pag may part 2 tong interview, nasa Cordillera na tayo, Ay, Russell. oo. Ay, sigurado. In person! Ako every year pumupunta talaga ako ng Cordillera kasi Mm. parang minsan nga gusto ko na lang doon tumira kasi sobrang iba talaga siya pagdating sa dito sa lugar natin na Sana next time, sana ako makaakyat na dyan kasi di pa ako nakaakyat Baguio City pala napupuntahan ko. Sana next time, magka-part 2 to. Tapos, kakausapin ka na namin Jason dyan na sa Cordillera. oo. And Yes. mabigyan kami ng example or halimbawa ng isang indigenous music. So ayun nga Mm-mm. kapalit ng development, may mga nawawalang kultura. Pero ayun nga ako na appreciate yung ginagawa ni Jason na kahit na Oo. nagkakaroon na ng development, kahit nagiging moderno na yung Cordillera, ay ginagawa nilang lahat para ma-preserve yung culture nila. Kasi guguho yung mga building or may maitatayo mga building. Pero yung musika, hindi yan magbabago eh. Yan na yun eh. Nandiyan na yan habang buhay. So, ayun nga, yung mga ginagawa ni Mm-mm. Jason ay sobrang halaga para Oo, sa, kaya oh, maraming salamat din, Jason, kasi napamahagi mo rin yung sarili mong mm. experience, yung knowledge mo para sa show na to. Maraming salamat. Oh, maraming Thank you salamat. for Thank you giving the time, for taking the time. And Sobrang salamat. and sana magtagumpay yung Hmm. mga sinusulong niyo ng mga programa para mapalaganap tong yung mga indigenous music. Kasi ako, yan talaga ang isa talaga sa mga pinakamahalagang malaman ng mga kabataan natin ngayon. Hmm. Sana talaga, hindi lang to yung maging platform for that. Sana yung pumasok na siya sa mainstream. Sana mas lumaganap yung, yung hard work ng tulad ng mga grupo na kinabibilangan mo, Jason. At ayun nga, maraming salamat at naging parte ka din ng show na to. Sana may nakikinig dito na natuto. Na natuto tungkol sa kultura, sa kahit onti lang. Pero siguro, I think you would also recommend this, Jason. Maganda kung sarili din nila, no? They'll go out of their way to try kahit mag-research man lang, magbasa, manood. Sana ganun ang mangyari. So, maraming salamat, Jason. And thank you so much. Maraming Maraming salamat. salamat. Yan. At sana mas madami pang mga shows ang tulad nito na nagtatalakay ng mga hindi masyado natatalakay sa mainstream. Nangako kami na ipagpapatuloy namin yan kasi yun talaga yung Mm. namin eh. Yun talaga yung motto namin, bigyan ng boses yung mga walang boses. Mhm. Or ipalaganap yung mga yung ipalaganap natin, yung mga dapat ipalaganap. Yan. So yun yung pangako namin. And yun na hindi ka na namin masyadong i-hold kasi alam namin marami kang ginagawa. So yun nga, maraming salamat sa pagtanggap Thank niyo you sa din. Thank you. Maraming salamat din sa lahat ng nanood ito. Thank you so much. Thank you so much.